Ano nga ba ang IPA? Hello everyone! Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Ri, isang OFW dito sa Singapore. And welcome back sa ating channel. And to this topic, may nagtanong lang kasi sa akin nito sa comment section. Kaya why not gawa ko ng content para sa mga future din na gusto malaman ito. Kaya ayan, pag-usapan natin ngayon step by step kung ano ba talaga ang IPA process, gaano katagal, ano ang dapat mong gawin after ma-approve. At syempre, real talk tips para sa mga domestic helpers at sa mga OFWs na gustong pumunta sa Singapore. So kung ikaw yung currently waiting sa approval mo or planning pa lang mag-apply, stay tuned hanggang dulo kasi madami akong i-share na makatulong sa'yo. So, first, ano nga ba ang IPA? IPA stands for In Principle Approval. Ito yung letter na galing sa Ministry of Manpower o MOM sa Singapore. Ibig sabihin nito, approve ka na in principle na mag-work sa Singapore. Para siyang ticket bago mo makuha ang official work permit mo. Usually, ang nag-apply nito ay ang agency o employer mo, hindi ikaw mismo. Kaya kung naghihintay ka ngayon, normal lang yan kasi sa kanila talaga dadaan ang process. Pag lumabas na ang IPA, doon mo makikita ang mga details mo. Pangalan mo, employer's info, at mga instruction kung ano ang next step mo. Ang kagandahan nito, once may IPA ka na, sure na makakatrabaho ka na sa Singapore. Kailangan mo lang tapusin ang remaining requirements. Ngayon, paano nga ba ang step-by-step process ng IPA? Let's break it down simply. Step 1, si employer o agency mo ang mag-apply online sa MOM website. I-check nila lahat ng details mo like passport. Step 2, pag nasubmit na, MOM will review your application. Usually 1 to 3 working days lang yan kung kompleto. Pero minsan, umaabot ng 1 week to 1 month kung may kulang o may kailangan i-verify. Step 3, kapag approved na, makakakuha ka na ng IPA later. Ito yung ipiprint ng agency mo at ibibigay sa'yo. Nandito rin yung details kung kailan ka pwedeng pumasok sa Singapore. Kung matagal lumabas, huwag ka muna kabahan. Minsan, process na sa system pero delayed lang mag-update sa agency. Pwede mong tanongin nicely, ma'am, pa-update lang po sa MOM application ko. Pag lumabas na yung IPA, may nakasulat doon kung kailan valid. Usually 6 months. So, dapat within that time, makakaalis ka na. Okay, so pag-approve ka na, hindi pa dyan natatapos. Kasi may ilang steps pa bago ka makakaalis. Una, medical exam. Dapat fit to work ka. Pag may findings, kailangan mo na ipa-clear bago ka payagang lumipad. Pangalawa,
contract signing. Ito yung agreement mo with your employer. Basahin mo mabuti ha, lalo na yung day off at salary. Pangatlo, PIDOS o OWA seminar. Ito yung free departure orientation seminar. Importante ito kasi ituturo nila rights mo as an OFW at paano ka mag-handle ng emergencies abroad. Pang-apat, OEC. Ito yung Overseas Employment Certificate. Para kang may travel clearance galing sa gobyerno. Walang OEC, hindi ka makakaalis ng Pinas. So make sure maasikaso mo lahat ng yan. Actually, minsan talaga dyan natatagalan kasi may schedule pa o kailangan ng verification. Huwag kang may stress. Normal lang yan. Follow up mo lang politely. Ngayon naman, ano nga ba ang dahilan bakit minsan natatagalan ang IPA? Ito ang mga top reasons. Kulang sa requirements. Minsan may mga missing documents like passport copy or employer's info. Name mismatch. Ito common, lalo na sa married applicants. Kung iba ang surname mo sa passport at sa training certificate. Verification ng MOM. Minsan, chine-check nila kung legit ang employer or agency. So, kung matagal lumabas, huwag mo na agad magpanik. Kasi, may nagsabi din sa akin na kaya umabot minsan ng 1 month kasi baka merong issue yung employer sa previous niyang helper. Ganon. O kaya, i-verify ng MOM kung yung i-verify ng MOM kung yung employer na yon is kaya talagang kumuha ng helper. So, kung matagal lumabas, huwag mo na agad magpanik. Mas okay na yung delay ng konti, pero sure, kaysa ma-deny dahil nagmamadali. Lahat ng domestic helpers dumaan dyan. Waiting game talaga. Real talk lang. Minsan, hindi lang yung process ang mahirap, kundi yung waiting part. Yung araw-araw mong chine-check kung may update na, tapos wala pa rin. Pero gusto kong sabihin sa'yo, darating din yan. Walang process na mabilis, pero lahat ng matyaga nakakaalis. Habang naghihintay ka, gamitin mo yung oras para maghanda. I-review mo ulit kung ano gagawin mo pagdating mo sa Singapore. At syempre, magdasal. Ako noon, mabilis lang kasi na-approve IPA ko. 1 day lang ata. Kaya diretso ako Maynila accommodation para sa iba pang papel na needed like training sa TISDA. Lalo kasi first timer talaga ako. Mga 1 month mahigit din ako sa accommodation. Dahil need nga magpa-schedule pa. Kaya medyo natatagalan. Actually, hindi ako excited kasi kinakabahan ako. Nag-overthink kung ano pwede mangyari pagdating dito sa Singapore. Kasi syempre, ibang bansa na to. Hindi na Pinas. Pero thankful kay Lord na nakasurvive. Ngayon, pangalawang kontrata ko na sa amo ko. So, ayun. Sana nakatulong sa inyo tong video ko. Quick recap. Ang IPA processing takes 1 to 3 working days. Minsan 1 week to 1 month. Pag approved, valid for 6 months. After that, asikasuhin mo medical,
PDOS at OEC. Kung may natutunan ka today, don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa mga next topic natin. Comment down below kung ang next topic natin ay first day as domestic helper in Singapore. What to expect. Thank you so much for watching.